Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang si Bagyong Henry ay kumikilos papalayo ng kalupaan, lumalapit naman ang isa pang malakas na bagyo na manggagaling sa silangan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, si Tropical Depression Henry ay nasa kanlurang bahagi na ng bansa at patuloy na kumikilos palayo sa kalupaan ng Pilipinas. Ngayong umaga, ang sentro ni Henry ay nakita sa layong 315 kilometers west of Dagupan City, Pangasinan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. May gustiness up to 55 kilometers per hour at kumikilos ito north-northwestward at 30 kilometers per hour. Kasabay nito, ang southwest monsoon ay patuloy na nakaaapekto sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kaya kahit ang sentro ng bagyo ay nasa mas kanlurang bahagi na, nananatili pa rin ang impluwensya nito sa lagay ng panahon sa bansa. Para sa Zambales at Bataan, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng Tropical Depression Henry, meaning ito ang mga lugar na mas direktang makararamdam ng impluwensya ng bagyo sa usapin ng pag-ulan. Hindi man ito nangangahulugan ng tuloy-tuloy na malakas na ulan sa buong araw. Malinaw na may posibilidad ng mga pag-ulang pabalik-balik sa iba't ibang oras at sa ilang pagkakataon ay pwedeng lumakas hanggang sa maging moderate to, at times heavy rains. Sa Zambales, mahalagang isaalang-alang hindi lang ang lakas ng ulan, kundi pati ang tagal nito. Sa ganitong setup, pwedeng magsimula ang araw o ilang bahagi ng hapon na tila kontrolado pa ang panahon. Pero habang nananatiling aktibo ang mga rain band mula sa bagyo, pwedeng sumunod ang panibagong buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling panahon. Sa mga komunidad na malapit sa ilog, sa mga mabababang barangay at sa mga daanang madaling maipunan ng tubig, kailangang maging alerto sa mabilisang pagbaha. Para naman sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin ito ang pangunahing dahilan ng masamang panahon sa mga bahaging ito ng bansa. Ang ganitong klase ng setup ay karaniwang nagdadala ng mas malawak na sakop ng mga ulap at mga pag-ulan, lalo na sa mga western at southwestern sections ng kapuluan. Sa maraming pagkakataon, ang southwest monsoon ay hindi lang simpleng nagdadala ng maikling buhos. Maaari itong magdala ng pabalik-balik na ulan sa loob ng maghapon at sa ilang sandali ay maging moderate to, at times heavy rains. Sa Western Visayas at Negros Island Region, dapat maging handa ang mga komunidad sa posibilidad ng tuloy-tuloy na pagbasa ng lupa at pagtaas ng tubig sa mga mabababang lugar. Ang mga pabalik-balik na pag-ulan sa mga bahaging ito ay pwedeng magdulot ng localized flooding, lalo na kung ang drainage ay mabagal o kung ang isang lugar ay nakaranas na rin ng mga naunang buhos sa mga nakaraang araw. Sa Zamboanga Peninsula at maging sa ilang bahagi ng Timog Kanlurang Mindanao, dapat ding pagtuunan ng pansin ang epekto ng habagat. Kapag ang moist winds mula sa Timog Kanluran ay tuloy-tuloy ang pagpasok, mas tumataas ang tsansang magkaroon ng cloudy skies at sunod-sunod na thunderstorm development. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay pwedeng hindi agad sobrang lakas sa simula, pero sa paglipas ng oras ay pwede itong dumami at lumakas. Kaya para sa mga komunidad na flood-prone at sa mga lugar na may matatarik na paligid, mahalagang manatiling alerto sa mga pagbabago ng panahon. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Meaning, ang mga bahaging ito ay hindi direktang pangunahing naaapektuhan ni Henry o ng pinakamatinding bahagi ng habagat, pero hindi ibig sabihin nito na wala nang dapat bantayan. Ang localized thunderstorms ay pwedeng mabilis mabuo kapag may sapat na init sa maghapon at may halumigmig sa hangin. Kaya kahit medyo maaliwalas sa umaga, pwede pa ring sumama ang panahon sa hapon o gabi. Kapag ang isang isolated thunderstorm ay tumapat sa isang lungsod o bayan at naging severe, pwede pa rin itong magdala ng malakas na ulan sa maikling panahon at magdulot ng localized flooding o abala sa biyahe.
Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa western section ng Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest to southeast. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin sa kanlurang bahagi ng Luzon, mas magalaw ang dagat at mas mataas ang panganib para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Kapag sinabayan pa ito ng thunderstorm activity o mga rain band na may kasamang bugso ng hangin, pwedeng mas maging mapanganib ang actual sea conditions kaysa sa normal na inaasahan. Sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa southeast habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa Visayas at Mindanao naman, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa south to southeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa pangkalahatan, hindi pa ito ang pinakamalalang sea condition sa buong bansa pero hindi rin ito dahilan para maging kampante, lalo na sa mga lugar na may kasabay na thunderstorm o biglaang pag-ihip ng mas malakas na hangin. Ngayon tingnan naman natin ang track and intensity outlook ni Henry. Ayon sa kasalukuyang forecast, si Henry ay kikilos generally west-northwestward away from the Philippine landmass. Ibig sabihin sa kasalukuyang trend ay palayo na ito sa pangunahing kalupaan ng bansa. Inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Kaya sa usapin ng direct track, mas mataas ang posibilidad na hindi na ito muling lalapit sa malaking bahagi ng Pilipinas habang nasa loob pa ng PR. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na kaagad nawawala ang impluensya nito sa ulan at sa habagat habang hindi pa ito tuluyang nakakalayo sa monitoring area. Ayon din sa current outlook, si Henry ay unti-unting lalakas habang tinatahak ang West Philippine Sea at maaaring umabot sa tropical storm category mamayang hapon. Pagkatapos nito, forecast na mananatili ito bilang tropical storm throughout the remainder of the forecast period. Meaning, kahit tropical depression pa lamang ito sa kasalukuyan, hindi pa rito nagtatapos ang pag-unlad ng sistema. Habang nasa ibabaw ito ng mas bukas na bahagi ng dagat sa kanluran, may pagkakataon itong mag-intensify. Kaya kahit palayo na ito sa kalupaan ng bansa, mahalaga pa ring bantayan ang pag-unlad nito dahil pwede pa rin nitong maimpluwensyahan ang southwest monsoon at ang pangkalahatang daloy ng panahon sa kanlurang bahagi ng bansa. Bukod dito, patuloy ding minomonitor ang isa pang kasunod na bagyo na nasa malayong silangan ng ating teritoryo. Ayon sa bagong datos, ito ay inaasahang posibleng umabot sa super typhoon level at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang track nito ay nakikitang lalapit sa may extreme northern Luzon. Ibig sabihin, sa mas mahabang outlook, may isa pang sistemang kailangang bantayan dahil maaari itong maging mas malakas kaysa sa kasalukuyang system na minomonitor natin. Ngunit dahil malayo pa ito, hindi pa rin tiyak ang magiging eksaktong direksyon, lakas at timing ng paglapit nito sa bansa. Sa ganitong sitwasyon, kapag ang isang system ay nasa malayong silangan pa, at nasa long-range outlook stage, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito sa mga susunod na araw. Pwedeng magbago ang bilis, pwedeng magbago ang track, at magbago ang lakas nito depende sa environmental conditions sa karagatan at sa atmosphere. Kaya kahit may kasalukuyang senyales na maaari itong lumapit sa extreme northern Luzon at posibleng umabot pa sa super typhoon level, kailangan pa rin ang tuloy-tuloy na pag-monitor sa mga susunod na updates bago magbigay ng mas malinaw na pagtataya sa magiging epekto nito sa bansa.